Mula pa noong 2015, aktibo nang nakikibahagi ang San Isidro Agricultural Producers Farmers Association Incorporated o SHAPFI sa mga programa ng pamahalang lungsod katulad ng gulayan sa pamayanan. 2016 naman nang umarangkada ang mga gulayan sa paaralan katulad sa Marangal, BBD at Lawang Pari Elementary School sa pangangasiwa ng City Agriculture Office. Kaya naman sila din ang mga samahan at paaralan na benepisyaryo ng mga agricultural at farmer inputs. Yung pong shredder nito, panggigiling po namin ng mga dahon, mga puno ng saging para siya pong ipakakain mo sa bulatin. Ngayon naman po yung kain ng bulatin na yun po ang gagamitin namin organic. Ang ano po niya, para kaya nag-shredder na kami, mas maginhawa po yung bawat membro namin ng pag-aalaga sa bulatin, sa bermi. Kay Mayor po, maraming salamat po sa ibinigay niyo pong shredder sa amin at ito po ay gagamitin namin po para umulad po ang aming samahan. Maraming salamat po. Yung shredder na yan ay makakatulong sa school namin sa gulayan sa paaralan para makapaggawa po kami ng mga pataba. Galing po sa mga dumi na pwedeng gawing pataba, gawing compost. Pwede rin po namin gawin itong pagkain ng mga vermi na ginagawa rin pong pataba para sa aming mga halaman. Kasi yung mga gulay po na napoproduce po ng aming gulay sa paaralan ay dinadala rin po namin sa aming feeding program para makatulong po sa aming mga estudyante para po malabanan po yung malnutrition. Maraming salamat po sa City Agri, especially po kay Mayor para po sa pagtulong po sa amin para magkaroon po ng shredder na to na malaking tulong po para sa aming gulay sa paaralan. Sina Virgilio at Glenn nakatanggap lang naman ng agricultural shredder na magagamit ng kani-kanilang samahan at gulayan sa paaralan para sa mas mabilis na produksyon ng vermicompost fertilizer mula sa pinaghalo-halong balat ng prutas, gulay at dumi ng hayop na ginagawang organikong pataba. Sa tulong kasi ng makinarya, ang dating 3 hanggang 4 na oras na paggawa ng vermicompost fertilizer, ngayon 10 minuto na lang at may organikong pataba na silang maipapamahagi sa kanilang mga kapwa magsasaka katulad sa Upland Barangay, San Isidro. Bukod pa dito, aabot sa 50 mga registered local farmers sa Department of Agriculture ang nakatanggap ng mga vegetable inputs, fertilizers gawa sa mga Nightcrawler Organics o bulate at mga punla sa isinagawang Agriculture and Farmer Inputs Assistance Distribution ng City Agriculture Office nitong Miyerkules, November 26. Narito po tayo ngayon sa City Agriculture, tapat ng City Agriculture's Office kung saan makikita po natin ang iba't ibang mga buto at pananim na kanila pong i-distribute. Meron po dito buto ng ampalaya, meron din po tayong buto ng pechay, yan. Meron po ditong patola, yan, mga patola. Meron din po dito yung sa sitaw. Tingnan nyo po, makikita nyo po ang lalaki ng mga ipapamigay po nila. Meron din po rito yung for okra, yan, okra. Okay. Meron din po yung sa white corn. Yan. Sweet pearl po ang tawag nila dito. Okay. Tapos bukod pa po yung talagang mga smooth green na seeds para sa mga okra pa rin at pecha na ipapamigay po nila. Bukod pa po dyan, meron din po tayong mga tinatawag na mga pataba or fertilizer na kasabay po ng mga buto na ito ay ipapamigay din po ng City Agriculture's Office para sa ating mga magsasaka, lokal na magsasaka dito po sa ating lungsod. Layunin ng programa na maalalayan ang mga lokal na magsasaka at mga samahan o paaralan sa lungsod sa kanilang malasakit at pagmamahal sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagsasaka at pakikiisa sa mga programang inilulunsad ng pamahalang lungsod na pinangangasiwaan ng City Agriculture Office sa pangunguna ng City Agriculturist Flora San Felipe. Mismong si Mayor Ate Rida pa nga ang nanguna sa pamamahagi ng mga agricultural at farmer inputs na ito bilang pagpapakita ng kanyang masugid na pagsuporta sa clean and green environment at sustainable urban farming sa lungsod. Mahalaga siya kasi 'di ba ang agriculture ay backbone ng ating economy. Kapag ang agriculture sector ay pinabayaan natin, darating ang panahon wala na tayong kakainin. Para sa ating mga kababayang Sanoseño, kami po ay patuloy-tuloy na nagpapamigay ng mga binhi ng gulay, mga buto at binhi ng gulay kung saan pwede nyo po siyang itanim sa inyong backyard. Imagine niyo po kung meron kayong 5 punong kamatis, talong at sili sa inyong mga bahay. Tapos ang binhi nyo po ay nanggaling sa amin kung saan ito po ay mga
dekalidad na binhi, matataas sa umani, yung pong ibibili nyo ng ulam nyo, makukuha nyo na po sa inyong bakuran. Bukod pa po dyan, yung saya na idudulot ninyo pag umaani na po kayo, mas makakatulong po yan dun sa ating mental health tsaka and well-being ng ating pamilya. Yung mismong sa backyard farming natin o urban gardening, malaking bagay po ito sa ating pamilyang San Isidro. Maaaring patag po ang ating lugar, maaaring marami na po mga pasilidad ang ating lugar, pero hindi po dapat naiiwanan ng food security o ang pagkain. Sana po ay palaguin niyo po ang mga ganitong mga programa dahil hindi po ito ordinaryo na nagagawa po ng isang pamayanan. Dapat nga lang po ang ating pamayanan ay hindi po talaga nangiiwan kung ano po ang programa ng ating agrikultura. Ang ganitong mga programang sumusuporta sa mga magsasaka at mga proyektong pagtatanim sa lungsod ay sumasalamin lamang sa pagnanais ng pamahalang lungsod na mas tumibay pa ang sektor ng agrikultura at mapahalagahan ang mga pagpapalang kaloob ng inang kalikasan. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng Pamahalaang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.